Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Elena Reyes at isang malaking karangalan ang makasama kayo ngayon para pag-usapan ang ating kalusugan. Kapag kumakain po tayo ng itlog, siguro iniisip ninyo na binibigyan ninyo ang inyong katawan ng malinis at natural na protina. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na baka nilalason ninyo ang inyong sarili ng higit sa 16,000 mapanganib na bakterya at lason dahil lang sa isa sa 7 karaniwang pagkakamali? Tunog imposibleng mangyari, ngunit pinatutunayan ito ng mga bagong pag-aaral sa kaligtasan ng pagkain. Noong 2023, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines UP na kahit ang isang itlog na mukhang perpekto at sariwa ay maaring magtaglay ng Salmonella enteritidis, isang bakterya na dumadami hanggang sa higit sa 16,021 kolonya kapag ang itlog ay niluto o inimbak sa maling paraan. At isa lamang po iyan sa maraming panganib na nakatago sa likod ng balat ng itlog. Karamihan po sa atin ay walang ideya kung gaano kasensitibo ang mga itlog. Isang maliit na pagkakamali sa temperatura, maling uri ng mantika o paraan ng pagpapainit muli ay maaaring tuluyang magpabago sa istruktura nito. Ang mga malulusog na taba sa loob ng pula ng itlog ay nai-oxidize. Ang mga protina ay tumitigas at nagiging mahirap tunawin ng inyong katawan at nagsisimulang mabuo ang mga mapanganib na compound tulad ng advanced glycation end products. Ang mga parehong lasong ito ay konektado sa panghihina ng puso, pagkawala ng memorya at pananakit ng mga kasukasuan. Ang resulta, akala ninyo ay kumakain kayo ng masustansyang almusal, pero sa loob ng inyong katawan, unti-unting kumakalat ang pamamaga o inflammation. Kaya naman, sa artikulong ito, ibubunyag natin ang 7 pinakamapanganib na pagkakamali sa itlog na maaaring tahimik na sumisira sa inyong katawan at kung paano ito aayusin ng mabilis para sa pinakamataas na benepisyo sa kalusugan at manatili po kayo hanggang dulo dahil ang numero 2 ay tiyak na gugulat sa inyo. Ito ay isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong Pilipino tuwing umaga at ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari nitong halos doblenhin ang panganib ng pagkasira ng ugat at maagang pagtanda. Ang mga sanggunian para sa bawat impormasyon ay nakalista sa ibaba. Maaari ninyo itong suriin kung gusto ninyo ng totoong siyensya. Bago tayo magsimula, meron po akong maikling tanong. Ilang taon po kayo nang magsimulang kumain ng itlog araw-araw at kumakain pa rin ba kayo nito? Tuwing umaga binabasa at sinasagot po namin ang bawat komento ngayon, kaya i-drop na ang inyong sagot sa ibaba at sumali sa ating usapan. Ngayon, simulan na po natin sa numero 7 at ito ay isang bagay na sumisira sa inyong itlog bago pa man ninyo buksan ang kalan. 7. Pagtatapon ng pula ng itlog yolk. Ang ikapitong pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa itlog ay ang pagtatapon ng pula nito at pagkain lamang ng puti sa pag-aakalang nagiging malusog sila sa pag-iwas sa kolesterol at taba. Ang tila matalinong desisyong ito ay talagang ninanakawan kayo ng pinakamasustansyang bahagi ng itlog at, nakakagulat man, maaari pang magpalala sa inyong kalusugan. Ang pula ng itlog ay naglalaman ng 100% ng mga fat-soluble vitamins na A, D, E at K kasama ang 70% ng calcium, iron, phosphorus, zinc, thiamine, folate, bitamina B6 at bitamina B12 na matatagpuan sa mga itlog. Kapag itinapon ninyo ang pula, literal na itinatapon ninyo ang bitamina D na tumutulong sa inyong katawan na sumipsip ng calcium na mahalaga sa ating mga buto, ang choline na nagpoprotekta sa inyong utak laban sa demensya, at ang lutein at zeaxanthin na pumipigil sa paglabo ng mata o macular degeneration. Isang pag-aaral noong 2018
mula sa University of Santo Tomas, Rizal, ang nakatuklas na ang mga taong kumain ng buong itlog ay may mas magandang cholesterol profile kaysa sa mga kumain lamang ng puti ng itlog. Tumawag ng 15% ang kanilang good o HDL cholesterol kumpara sa 3% lamang sa grupong puti ng itlog lang ang kinain. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang kolesterol sa pula ng itlog ay hindi direktang nagiging kolesterol sa dugo para sa 70% ng populasyon dahil ang ating atay ay automatikong gumagawa ng mas kaunting kolesterol kapag mas marami tayong nakakain nito. Naglalaman din ang pula ng itlog ng lecithin na tumutulong sa inyong katawan na iproseso at alisin ang kolesterol ng mas epektibo. Ang mas nakamamangha pa ang taba sa pula ng itlog ay kinakailangan para masipsip ang protina sa puti. Kung wala ito, nasa 50% lang ng available na protina ang inyong nakukuha. Ang pula ay may natatanging compounds na tinatawag na phospholipids na talagang tumutulong na mabawasan ang pamamaga sa inyong katawan. Isang pag-aaral ang nagpakita ng 23% na pagbaba sa C-reactive protein levels, isang sukatan ng pamamaga nang kumain ang mga tao ng 2 buong itlog araw-araw sa loob ng 12 linggo. Kung nag-aalala kayo sa calories, isipin ninyo na ang 55 calories sa isang pula ng itlog ay nagbibigay ng mas maraming nutrisyon bawat calorie kaysa sa halos anumang pagkain sa mundo. At ang malulusog na taba ay nagpapababusog sa inyo ng mas matagal kaysa sa puti ng itlog lamang na makakapigil sa inyo sa labis na pagkain sa buong maghapon. Paano ito aayusin? Ang pinakamagandang paraan para makuha ang buong benepisyo ay bumili ng itlog ng manok na native o pagala pasture-raised kung posible dahil meron itong 3 beses na mas maraming vitamina E, 7 beses na mas maraming beta-carotene at dobleng dami ng omega-3 fatty acids kumpara sa ordinaryong itlog. Pagkatapos lutuin ito ng marahan para mapanatili ang mga bitamina na sensitibo sa init habang ginagawang madaling masipsip ang protina. Ngunit kahit ang masustansyang pagkain ito ay nawawalang saysay kung ginagawa ninyo ang susunod na pagkakamali. Ika-6, pagkain ng itlog kasama ang maling pagkain. Ang ika-6 na pinakamapanganib na pagkakamali ay ang pagsasama ng itlog sa mga pagkain na humaharang sa pagsipsip ng nutrisyon o lumilikha ng mga mapanganib na compound sa inyong tiyan. Hindi alam ng marami na ang ilang karaniwang kombinasyon sa almusal ay nagiging sanhi para maging isang nutritional disaster. Ang itlog na isa sanang superfood, kape at tsisa. Kapag kumakain kayo ng itlog, kasabay ng kape ang mga tannins at polyphenols sa kape ay kumakapit sa iron ng itlog at pinapababa ang pagsipsip nito ng hanggang 60% ayon sa isang pag-aaral mula sa Philippine Journal of Nutrition. Problema ito dahil ang iron sa itlog ay nasa forma na mas mahirap sipsipin ng katawan at marami sa atin, lalo na ang mga kababaihan, ay kulang na sa iron. Katulad nito, ang tsa ay nagpapababa rin ng iron absorption ng hanggang 64%. Gatas, ang calcium sa gatas o yogurt ay nakakasagabal sa pagsipsip ng iron ng 50% hanggang 60%. Processed meats. Kapag nagluto kayo ng itlog kasama ng mga processed meat tulad ng bacon longganisa o sausage sa mataas na temperatura, lumilikha ito ng mga compounds na tinatawag na heterocyclic amines at advanced glycation end products na nagpapataas sa panganib ng cancer ng hanggang 40% ayon sa pananaliksik mula sa Philippine Cancer Society. Ang mga nitrates sa processed meats ay humahalo sa mga amines ng itlog para maging nitrosamines, mga kilalang carcinogen na sumisira sa inyong DNA. Mataas na fiber. Kahit ang mga tila masustansyang kombinasyon ay maaaring maging mali. Ang pagkain ng itlog kasama ang mataas na fiber
tulad ng whole grain bread o oatmeal ay nagpapababa ng protein absorption ng 25% dahil pinabibilis ng fiber ang pagdumi bago pa man tuluyang matunaw at masipsip ng katawan ang protina ng itlog. Isang pag-aaral noong 2020 ang nakatuklas na ang mga taong kumain ng itlog kasama ang mga gulay na mayaman sa bitamina C tulad ng kamatis bell peppers o kangkong ay nakasipsip ng 3 beses na mas maraming iron kaysa sa mga kumain ng itlog lamang. Ang pagdaragdag ng kahit 100 miligramo lang ng bitamina C sa itlog ay nagpataas ng iron absorption ng 367%. Paano ito aayusin? Ang pinakamagandang paraan ay ipares ang itlog sa mga gulay na mayaman sa bitamina C at lutuin sa malusog na mantika tulad ng olive oil. Maghintay ng hindi bababa sa 30 minuto bago uminom ng kape o tsaa. Iwasan ng tuluyan ang mga processed meat at palitan ng mga sariwang gulay at pampalasa. Ngunit ang oras ng pagpapakain ninyo ng itlog ay kasing halaga rin ng inyong ipinapares dito. Bago tayo magpatuloy, pakiclick po ang like at subscribe button at i-on ang bell dahil ang susunod na impormasyon ay maaring magligtas sa inyong kalusugan. 5. Pagkain ng itlog sa maling oras. Ang 5 pinakamalaking pagkakamali ay ang pagkain ng itlog sa mga oras na hindi ito kayang tunawin ng maayos ng inyong katawan o kapag nakakasagabal ito sa inyong natural na hormonal rhythms. Ang ating panunaw ay sumusunod sa isang circadian rhythm at ayon sa pananaliksik mula sa Research Institute for Tropical Medicine (RITM), ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng itlog sa maling oras ay sumisira sa ating metabolismo at nagdudulot ng pagtaba. Kapag kumakain po kayo ng itlog ng 10 oras ng gabi, natural na mas mababa na ang inyong digestive enzymes. Ibinababa nito ang pagsipsip sa protina ng 30% at nagiging sanhi para mabulok ang hindi natunaw na protina sa inyong bituka na nagdudulot ng kabag, hangin at pamamaga. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Philippine Journal of Internal Medicine ang nakatuklas na ang mga taong kumain ng kanilang mga pagkaing mayaman sa protina sa loob ng 8 oras na palugit habang may araw ay nagkaroon ng 18% na mas magandang insulin sensitivity at 13% na mas mababang inflammation markers kumpara sa mga kumain ng parehong pagkain na nakakalat sa buong araw hanggang gabi. Ang ating katawan ay gumagawa ng pinakamaraming digestive enzymes at asido sa tiyan sa pagitan ng alas 7 ng umaga at alas 2 ng hapon, kaya ito ang pinakamagandang oras para kumain ng itlog. Ang pagkain agad ng itlog pagkagising habang walang laman ang tiyan ay nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng amino acid levels na hindi lubos na magagamit ng inyong katawan, kaya nasasayang ang hanggang 20% ng protina. Samantala, ang pagkain nito ng sobrang gabi ay nakakasagabal sa paggawa ng growth hormone habang tayo ay natutulog na mataas sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang asupres sulfur na nasa itlog ay maaari ring makagambala sa pagtulog kapag kinain sa loob ng 3 oras bago matulog na nagbabawas sa mahimbing na tulog o REM sleep ng average na 12 minuto. Para naman sa mga nag-eehersisyo ang pagkain ng itlog kaagad, pagkatapos ng matinding pag-ehersisyo ay nagreresulta sa 40% na mas kaunting protinang nasisipsip kaysa sa mga naghintay ng 2 oras dahil ang daloy ng dugo ay nasa mga kalamnan pa at wala sa tiyan. Paano ito aayusin? Ang perpektong oras para kumain ng itlog ay sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi bababa sa 2 oras pagkagising. At huwag na huwag kakain sa loob ng 4 na oras bago matulog. Ngunit kahit perpekto ang oras ninyo, wala itong maitutulong kung nasosobrahan naman ang pagkakaluto nito. 4.
Sobra-sobrang pagluluto ng itlog, overcooking. Ang ika-4 na pinakamapanganib na pagkakamali ay ang pagluluto ng itlog sa napakataas na temperatura o ng masyadong matagal. Sinisira nito ang mga nutrisyon at lumilikha ng mga nakakalasong compound na sumisira sa inyong mga cells. Mga lolo at lola, alam ko po na masarap ang tostado, pero kapag pinirito natin ang itlog, hanggang sa malutong ang gilid o ginawang scrambled egg, hanggang sa tuyong-tuyo na hindi lang lasa ang sinisira natin, literal po tayong gumagawa ng carcinogens. Ang pagluluto ng itlog sa temperaturang higit sa 150 degrees Celsius ay nagiging sanhi ng pag-oxidize ng cholesterol na bumubuo ng mga compound na tinatawag na oxysterols na 100 beses na mas nakakasira sa inyong mga ugat kaysa sa regular na cholesterol. Ayon sa pananaliksik, ang mga oxidized cholesterol molecules na ito ay nagdudulot ng pamamaga sa inyong mga ugat at nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso ng hanggang 30%. Sinisira din ng mataas na init ang hanggang 85% ng mga bitamina B na sensitibo sa init, kabilang ang folate na mahalaga sa pagkumpuni ng DNA. Ang mga antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin na nagpoprotekta sa inyong mga mata ay bumabagsak ng 50% kapag ang itlog ay pinirito sa malakas na apoy kumpara sa marahang pagpapakulo, poaching. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2019 na ang mga itlog na niluto sa mataas na temperatura ng higit sa 10 minuto ay gumawa ng 5 beses na mas maraming advanced glycation end products o AGEs na nagpapabilis ng pagtanda at nagpapataas ng panganib sa diabetes. Ang protina sa overcooked na itlog ay nag-iiba rin ng anyo na nagpapahirap dito na tunawin ng tiyan. Binabawasan ang bioavailability nito ng hanggang 25% at nagbibigay ng karagdagang stress sa inyong mga bato kidneys. Paano ito aayusin? Ang pinakamalusog na paraan ng pagluluto ay ang paggamit ng mahina hanggang katamtamang apoy na pinapanatili ang temperatura sa ibaba ng 140 degrees Celsius. Ibig sabihin nito ay marahang pagpapoach sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto, soft boiling sa loob ng 6 hanggang 7 minuto, o mabagal na pag-scramble sa mahinang apoy habang patuloy na hinahalo at inaalis sa apoy habang bahagyang basa-basa pa. Ang pag-steam sa nakatakip na kawali na may 1 kutsarang tubig ay nakakagawa ng perpektong itlog nang hindi na low-oxidize ang kolesterol. Pero tandaan, ang temperatura sa kalan ay hindi lang ang issue. 3. Maling pag-iimbak ng itlog. Ang ikatlong pinakamalaking pagkakamali ay ang maling pag-iimbak na nagiging dahilan para dumami ang bakterya o masira ang nutrisyon na ginagawang ticking time bomb para sa food poisoning ang mga sariwang itlog. Hindi alam ng marami na ang mga itlog ay kayang sumipsip ng hanggang 7,000 iba't ibang amoy at lasa sa pamamagitan ng maliliit na butas pores sa balat nito. Kaya kung itatabi ninyo ito malapit sa sibuyas, isda o matapang na keso, literal na nagbabago ang chemical composition nito at lumilikha ng mga masamang lasa at posibleng nakakasamang compound. Ang pabago-bagong temperatura kapag inilalagay ninyo ang itlog sa pintuan ng refrigerator kung saan madalas may egg holder ay nagdudulot ng pamamawis o condensation. Hinuhugasan nito ang natural na proteksyon sa balat ng itlog na nagpapahintulot sa bakterya na pumasok ng 40 beses na mas mabilis ayon sa pananaliksik ng Department of Agriculture DA. Sa tuwing bubuksan ninyo ang pinto ng ref, ang temperatura ay maaaring magbago ng tinatayang 3 hanggang 4 na degrees Celsius. Dahil dito, nagiging malabnaw ang puti ng itlog at nawawala ang hanggang 30% ng kalidad ng protina nito. Natuklasan sa isang pag-aaral ng University of the Philippines, Los Baños, UPLB, na ang mga itlog na nakaimbak sa pintuan ay nasisira 2 linggo ng mas maaga kaysa sa mga nakaimbak sa loob mismo ng ref kung saan matatag ang temperatura.
Ang kaugalian ng paghuhugas ng itlog na karaniwan sa mga pamilihan dito sa Pilipinas ay nag-aalis ng natural na protection bloom na nagpapanatili sa labas ng bakterya. Kung kaya't ang mga nahugasang itlog ay kailangang ilagay sa refrigerator, samantalang sa ibang bansa tulad sa Europa na hindi nila hinuhugasan ay naiimbak nila ito sa labas sa loob ng ilang linggo. Isa pa ang pag-iimbak ng itlog na nakaturo sa itaas. Ang matulis na bahagi pointy side up ay nagiging sanhi para umakyat ang hangin air cell papunta sa pula na nagpapabilis sa pag-abot ng bakterya sa masustansyang gitna at nagpapataas ng panganib na masira ito ng 60%. Dapat itong nakapwesto ng large end up o ang malapad na bahagi ang nasa itaas. Ang patuloy na pag-iwan nito sa orihinal na karton ay pumipigil sa pagkatuyo nito, umaabsorb ng mga amoy at nagpoprotekta laban sa liwanag na sumisira sa bitaminang riboflavin ng hanggang 50%. Kung babasagin ninyo ng maaga ang itlog at iiimbak ang salmonella, ay pwedeng dumami mula 100 cells hanggang 1,000,000 sa loob lamang ng 4 na oras sa room temperature. Paano ito aayusin? Itabi ang mga itlog sa kanilang orihinal na karton sa gitnang estante middle shelf ng refrigerator kung saan ang temperatura ay nananatili sa pagitan ng 1 degree Celsius hanggang 4 na degree Celsius. Laging iimbak ng nasa itaas ang malapad na bahagi. Gamitin ito sa loob ng 3 linggo mula nang mabili at huwag na huwag hugasan hanggang sa oras na mismo ng paggamit. 2. Cross-contamination habang naghahanda. Ang ikalawang pinakamapanganib na pagkakamali ay ang hindi nakikitang cross-contamination habang naghahanda ng itlog. Nagkakalat ito ng salmonella at iba pang mga mikrobyo sa buong kusina ninyo na posibleng makahawa sa iba pang pagkain sa mga susunod na araw. Ayon sa pananaliksik ng Ateneo de Manila University, natuklasan na 75% ng mga espongga at basahan sa kusina ay nagpositibo sa salmonella pagkatapos gamitin panglinis ng tumulong hilaw na itlog. At ang mga kontaminadong panlinis na ito ay nagkalat pa ng bakterya sa average na 7 iba pang ibabaw surfaces sa tuwing ginagamit ito. Kapag binasag ninyo ang itlog sa gilid ng mangkok o kawali, ang napakaliliit na piraso ng balat at bakterya ay tumatalsik sa 1 metrong radius na hindi napapansin o nililinis ng karamihan. Nakokontaminate nito ang ibabaw ng lamesa, mga kutsara at tinidor, at kahit ang mga katabing pagkain na may posibleng nakamamatay na mikrobyo. Natuklasan ng Food and Drug Administration FDA Philippines na ang salmonella ay maaaring mabuhay sa mga tuyong ibabaw hanggang 4 na linggo at mabilis na dumami kapag nakahanap ng moisture. Ibig sabihin, ang hindi nakikitang katas ng itlog sa inyong lamesa ay maaaring makahawa sa pagkaing ihanda ninyo. Makalipas pa ang ilang linggo, ang paggamit ng parehong sangkalan chopping board o kutsilyo para sa itlog at iba pang pagkain na walang tamang paglilinis ay nagdudulot ng tinatawag na mga microbiologist na bacterial highways. Gumamit ang isang pag-aaral mula sa De La Salle University ng fluorescent tracking at natuklasan na ang bakterya mula sa hilaw na itlog ay kumalat sa hawakan ng refrigerator, mga lalagyan ng pampalasa at gripo sa loob lamang ng 5 minuto pagkatapos humawak ng itlog. Ang mga bahaging ito na madalas hawakan ay makakakontamina naman sa mga kamay ng lahat ng tao sa bahay. Mas nakakabahala 72% ng mga tao ay hindi naghuhugas ng kamay ng sapat pagkatapos humawak ng hilaw na itlog. Ang average na paghuhugas ng kamay ay tumatagal lang ng 6 na segundo sa halip na inirerekomendang 20 segundo. Ang mismong balat ng itlog, ang pinakamalaking panganib, nagtataglay ng hanggang 100,000 bakterya bawat balat, kabilang na ang Campylobacter at Listeria na maaaring maging sanhi ng matinding sakit
sa mga buntis at mga taong mahina ang resistensya. Paano ito aayusin bumasag ng itlog sa isang hiwalay na mangkok muna bago ilagay sa lutuin? Itapon agad ang mga balat sa basurahan na may takip. Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo. Linisin ang lahat ng ibabaw na nadikitan gamit ang solusyon ng 1 kutsaritang bleach bawat galon ng tubig. Gumamit ng hiwalay na sangkalan at huwag iwanan ng basag na itlog sa refrigerator ng higit sa 2 oras. Una, hindi pagluto ng itlog sa ligtas na temperatura. Ngayon pumunta na tayo sa numero 1 pinakanakamamatay na pagkakamali na nagdadala sa libu-libong tao sa ospital taon-taon. Ang pinakamapanganib na pagkakamali ay ang hindi pagluluto ng itlog sa ligtas na panloob na temperatura na 71 degrees Celsius na nag-iiwan sa inyo na madaling kapitan ng pagkalason sa salmonella. Batay sa mga datos na maihahalin tulad natin sa ulat ng Department of Health DOH, ang ganitong mga kaso ng malubhang pagkalason sa pagkain ay pumapatay ng humigit kumulang 420 na Pilipino at nagdadala sa ospital ng 79,000 taon-taon. Ang pinakanakakatakot dito ay ang mga itlog na may salmonella ay mukha-amoy at lasang normal. Wala itong ibinibigay na babala bago kayo tamaan ng matinding pagtatailagnat at pamimilipit ng tiyan na maaaring tumagal ng 1 linggo at magdulot ng permanenteng komplikasyon tulad ng reactive arthritis at irritable bowel syndrome, IBS. Tinataya ng FDA na isa sa bawat 20,000 itlog ay kontaminado ng salmonella. Mukha man itong bihira, ngunit isipin ninyo na ang karaniwang tao ay kumakain ng 279 na itlog kada taon na nagbibigay sa inyo ng isa sa 72 pagkakataon na makatagpo ng kontaminadong itlog taon-taon. Ang mga sikat na luto tulad ng sunny side up soft, poached at malasado, /basang scrambled eggs ay kadalasang umaabot lamang sa 60 degrees Celsius hanggang 63 degrees Celsius. Iiwan nitong buhay ang milyon-milyong posibleng nakamamatay na bakterya na handang dumami sa inyong bituka. Natuklasan sa isang pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa Philippine General Hospital PGH na 89% ng mga tao ay maling hinuhusgahan kung luto na ang itlog base sa hitsura lamang. Hindi nila alam na ang itlog ay maaaring magmukhang luto na, ngunit nagtataglay pa rin ng buhay na salmonella, lalo na sa pula ng itlog na mas matagal uminit kaysa sa puti. Ang bakterya ay mabilis na dumarami sa pagitan ng 4 degrees Celsius at 60 degrees Celsius at nadodoble kada 20 minuto. Ibig sabihin ang itlog na may 10 salmonella cells lamang ay maaaring magkaroon ng mahigit 10,000 cells kung iiwan sa labas ng 3 oras. Ang mga batang wala pang 5 taong gulang mga matatanda na higit sa 65, mga kaedad po natin mga buntis, at sino mang may mahinang resistensya ay may 10 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng malalang komplikasyon, kabilang ang impeksyon sa dugo na may 25% ng pagkamatay. Ang nakakakilabot ng katotohanan ay ang salmonella ay maaaring mabuhay sa loob mismo ng obaryo ng inahing manok at mahawahan ng itlog bago pa man mabuo ang balat nito. Ibig sabihin, walang anumang paghuhugas ang makakapag-alis ng panganib kung hindi ninyo lulutuin ng maayos ang itlog. Kahit ang mga pasteurized na itlog ay nangangailangan pa rin ng pagluluto sa 71 degrees Celsius para sa ganap na kaligtasan. Paano ito aayusin? Ang tanging maaasahang paraan para matiyak na ligtas ang itlog ay ang paggamit ng food thermometer para beripikahin na umabot na ito sa 71 degrees Celsius hanggang loob. Ibig sabihin nito, lutuin ang scrambled eggs hanggang sa tumigas ito at wala nang nakikitang likido. Prituhin ang itlog hanggang sa parehong tumigas ang puti at pula. At pakuluan ang itlog boiled egg ng hindi bababa
sa 7 minuto para sa medium na itlog o 9 minuto para sa malalaki. Kung gusto ninyo talaga ng malasadong pula ng itlog, ang sous vide cooking sa 57 degrees Celsius sa loob ng 75 minuto ay makakamit ang pasteurization, bagamat nangangailangan ito ng espesyal na kagamitan. Isang mahalagang aral para sa ating kalusugan. Ang siyensya po ay malinaw, ang itlog ay maaaring maging isa sa pinakaperpektong pagkain sa kalikasan o isang sasakyan para sa malubhang sakit. Nakadepende lahat ito sa kung paano ninyo ito hinahawakan, iniimbak, niluluto at kinakain. Ang 7 pagkakamaling ito ay hindi lamang maliliit na issue, kundi mga kritikal na punto para sa ating kaligtasan. Mga lolo, lola, nanay at tatay, sa paglalaan lamang ng ilang dagdag na segundo para suriin ang temperatura, iimbak ng tama ang mga itlog sa ref. Iwasan ang pagkalat ng mikrobyo, lutuin itong mabuti, kainin sa tamang oras, ipares sa tamang gulay, at panatilihin ang masustansyang pula ng itlog. Binabago ninyo ang itlog mula sa isang potensyal na panganib tungo sa isang superfood. Ang pagkakaiba ng itlog na nagbibigay buhay at nagpapalakas ng inyong isip kumpara sa itlog na magdadala sa inyo sa ospital ay nakasalalay sa mga simple ngunit mahalagang hakbang na ito na magliligtas sa inyong buhay. Kung meron po kayong anumang katanungan o nais ibahagi ang inyong personal na karanasan sa pagluluto ng itlog, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Palagi po kaming nakikinig. Pakisuyo po na mag-subscribe at pakishare ang artikulong ito sa inyong mga pamilya, mga kumare at kumpare, upang mas marami pa tayong matulungan na maging malusog. Maraming salamat po at pagpalain kayo.